Kadogo, Mr. Doggy Style TV po, no? Meron po tayong caller kagabi, si Ma'am Adelaide from Subic po. Meron po siyang concern na gusto niya i-vlog ko po yung concern na yon para po sa awareness po ng ating mga kasamang mga dog lover. Yung pong topic na to mga kadogo, papanahonan po natin. Actually, na-vlog ko na to ng mga dating vlog pa. So, parang ulitin natin at mas i-elaborate natin ang mga kadogo. Kaya sa iyo, Ma'am Adelaide, thank you po. No? At least na-open uli yung topic na to para po to sa awareness ng lahat ng mga kadoglagan natin. Ang topic po natin is yung awareness natin sa heat wave. Kasi napapanahon po yan. If you notice po, nag-announce po ang ating government na mostly walang pasok. For sure, yung mga school kasi kahapon, kaya na anak ko, wala silang pasok. So dahil nga doon sa heat wave. Ngayon, yung heat wave na yun, ang concern po ni Ma'am Adelaide, yung pong aso niya, yung isa pong aso niya, which is a healthy dog, a healthy male dog, playful dog, kahapon po naka-experience po ng excessive panting po, yung sobrang hingal. So, sabi niya, topic ko raw, sir, topic ko, para awareness po doon sa mga bago. Tama naman siya. At maraming salamat sa Ma'am Adelaide at Subic. Tama po yan, ano? Ako rin po, concerned din sa mga alaga ko. So, ganito po mga kadogo, no? Para po sa ating kaalaman, sa mga bago pong viewer, sa mga bagong nag-aalaga ng alaga nating mga aso. So, dahil po sa mainit po ang panahon ngayon, mag-ingat po tayo sa heat wave. Kaya po, ganito po, ang sign po na nagkakaroon ng heat stroke ang ating alaga, ito po yung mga sign nyo mga kadogo, ha? Basahin ko para tayo, maayos ang ating pagpapaliwanag. Pag kung alaga nating aso, nakita po natin nagpapanting. Yung ganun sobrang hingal, sobrang hingal siya. Sign po yan ng malapit po siya sa heat stroke. Tapos naglalaway po siya. And isa pong sign din, pag inangat po natin yung pinaka ganito ng nguso ng aso, yung balat ng nguso ng aso, tignan po natin yung gum, sobra po niyang pula. Isa rin po yun sa sign na nai-heat stroke ang alaga natin. Bukod sa panting, yung paglalaway. Yung paglalaway, talaga naglalaway na siya. At yung pang-apat po, yung vomiting na, and some cases, nagdadiarrhea, nagkakain. Okay po? At yung panghuli, yung medyo worse na po, nagsisisure na po ang alaga natin. Yun po yun, yung limang yun, yun po yung major sign na ang ating mga alaga ay nai-heat stroke. Ulitin ko po panting, naglalaway, yung namumula yung gum niya, yung gilagid po, vomiting, and diarrhea. Plus, yung seizure na po. Okay po? Pag yan pong mga yan ang sign na nakita natin, kaya po doon sa una pa lang, nakikita natin irritable ng alaga natin. Kung meron naman po tayo kakayanan, bakit po hindi natin pabay dito ba? Pero po ito po, ang vlog na to, doon po sa mga unang sign, meron po tayong first aid. Okay? Ginagawa ko po yun sa aso. Hindi naman po kagad ako nagdadala sa vet kung para sa akin na pwede naman i-first aid. Ano pong first aid na sinasabi ko? Ito po yung mga kapatid. Ang first aid po ng na-heat stroke ng alaga natin, unang-una po, kung alam po natin na mainit na, maalinsangan o talagang excessive ang heat ng surrounding ng aso. Kunyari po, ito pong lugar ko, nararamdaman ko, ang init, sobrang init ng singaw, kumpara sa usual na temperature niya daily, no? So makikita naman natin yun, maiiba eh. So kung alam natin mainit, ilipat po natin sila sa malamig-lamig na lugar. Papasukin po natin sa sala, or kung saan po alam natin na mas open po yung ventilation, na may hangin, na mas malamig kumpara doon sa place na alam natin mainit po. Pangalawa po if possible po, kung nakikita natin medyo parang irritable pa lang yung aso, huwag po nating bubuhusan ng malamig na tubig. Iba po lalagyan na yan, bubugos. Huwag po, according to vet, hindi po yun advisable. Okay po? At yung isa pang way para ma-cool down natin mga alaga natin, ito po. So ito po, bali sa kennel ko, wala man akong aircon, meron po silang electric fan. Dalawa po yan. Or minsan, pag gabi, pag medyo malamig, isa lang ang binubuksan ko. Pero kagaya ngayon, mainit ang panahon po,
Eh, dapat meron silang ganyan. Ang cooling po nila yung electric pan. Yan po. Importante po yung meron tayong electric pan para sa mga aso. Mostly sa atin, kagaya ko po, ulit ko po, hindi po ako mayaman, iba na iba dog breeder, ginagawa ko lang talaga lahat ng paraan para sila ay maging komportable. So, electric pan po kaya ko i-sustain sa kanila sa ngayon. Dito sa kennel ha. Kasi open po itong kennel, di po ito pwede lagyan ng aircon. Lalabas lang yung lamig. Kaya electric pan po ang solusyon ko para ma-cool down sila. Dalawa po yan, gaya ng pinakita ko sa video, mga kadogo. At isa pa mga kadogo, makakatulong para ma-cool down sila, no, mga kadogo. Lagi po natin silang lalagyan ng tubig sa kennel. Kagaya na ito, babara natin sila ng tubig. Yan. Mostly yan mga kadogo, nilalagyan ko yan ng isa or dalawang pirasong ice cube. Ngayon natunaw na. So mamaya ulit lalagyan ko yan. Kasi medyo malamig-lamig pa. Isa o dalawang piraso lang. Hindi naman kailangan nababad sa yelo kasi pag yelo naman, baka sumobra lamig. Sumarit sa kanila sobrang lamig, di ba? So yun lang, lumamig lang ng konti yung normal na tubig or yung mineral water natin. Ako mineral kasi ito mga kadogo, no? Pero kung talagang wala-wala, gribo rin. Siyempre, wala namang masama doon. So yun mga kadogo, dapat laging may tubig ang alaga natin. So yun mga kadogo, no? Yun po yung mga way para sa first aid. Okay? Pero po yun yung mga sinabi ko po first aid lang, no? Again, salamat po sa mga nanonood at sana po meron kayo natutunan sa ating simple vlog na to. Salamat po sa ating mga viewers, sa mga subscriber, and friend, at mga followers. Sana po lumaki po ng gusto ang channel natin para marami po tayo matulungan in the future. At again, maraming salamat po sa inyo sa panonood ninyo. May God bless us all mga kadogo. Solid po tayo mga tuklamen. Thank you for watching.